Psalm 128, verse 1, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. Another verse, Revelation chapter 14. Of Revelation chapter 14, verse 7, saying with a loud voice, Revelation 14:7, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of water. So let us pray, and Father, thank you for this opportunity once again to worship you. Thank you, God, for the privilege of another day, for extending our lives. Thank you, God, for your faithfulness and your provision. Thank you for everything you have in store for us. And we pray, God, for the Holy Spirit to work in our midst, especially in the hearts of those who get to know Christ as the personal Savior. We pray that everything that we will hear today will strengthen our faith. And we'll make you love you more and feel it. We pray for the guidance of the Spirit, our Holy Spirit, and guiding us. We pray for those who are still on the way to protect them. For the states, Father, we pray and ask in Jesus' name. Amen. Topic po natin sa mga ganito at mamayang hapon, the fear of God. The fear of God. So we'll try to finish this until our last message chapter. Actually, we started talking about this last 2 Wednesdays ago, if I'm not mistaken. So review mo lang natin, itong topic na fear of God. Review for those who are here 2 Wednesdays ago. At ang review na rin, because I have preached on this topic very long time ago, kung kayo nag-check na, pero palagi ko, nag-check na rin po ninyo. Let's talk about the fear of God. Alam niyo po itong fear, there are verse New Testament, it says, one of the statements in the book of 1 Timothy, God is not the author of fear, but of love and of power. So, kanino ba nanggaling ang fear? Sino ang pinagmulan ng fear? Actually, it was Satan who introduced fear to man. Kasi kung hindi nagkasala, hindi niya tinempt ang tao sa halaman ng Eden, hindi mo magkakasala ang tao, so wala sa kanya tinatawag na fear. So, we will ask, saan ba nagsimula ang fear? It started in the Garden of Eden. Sa halamanan ng Eden. Okay? Kailan nagsimula yan? Fear started at the fall of man. Nahulog ang tao sa pagkakasala. He fell from his original state. Alam po natin na tao, nung nilikha ng Diyos, shall we say, man in his original state, man is said to be holy. Pero, wala nang sumuway ang tao sa Diyos sa halamanan ng Eden. Tayo po ay nahulog na, Nahulog si Adam and Eve. So, man is now in his fallen state. So, kung tayo ay nasa fallen state, hindi daw tayo holy. Tayo kung lahat ay mga depraved. That's why we believe in the doctrine of the depravity of man. So, dito sa original state, wala naman mong naka-experience niya, except our first parents. They were Adam and Eve. Sila ho lamang naka-experience yan. But at the fall, in the Garden of Eden, sila po yung nalipat, from life. Dati sila po yung nasa buhay, sila po ngayon ay nasa
kamatayan. Kaya sabi ng Bible, so, death passed upon all men, and all have sinned. The wages of sin is death. Nagkasala ba si Adam? They sinned, di ba? They sinned. At ano ang kabayaran ng kamatayan? Ano ang kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Kaya mula sa buhay, sila'y buhay na nilikha ng Diyos. Sabi ng Bible, and God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So ang tayo po ay buhay. He has life. Ano? But from this state of life, ang tao po ay nalipat dito sa kamatayan. No? So, kailan po ba nagsimulang manganak si Adam and Eve? Nagsimula ba silang manganak when they were in their original state? Or nung sila po ay nasa fallen state na sila? So, they gave birth to Cain and Abel nung sila po ay nasa fallen state. So, naturally, ang lahat ng kanila ay pinapanganak, all of their offspring ay nasa fallen state, therefore, sila po ay patay din, according to Romans chapter 5 and verse 12. By one man sin entered into the world, and death by sin. And so, death passed upon all men, for all have sinned. Kaya nga nire-require ng Panginoon, pinukuman niya ang tao, he must be born again. At sabi ng Bible, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God, and he cannot enter into the kingdom of God. There is a need for everyone who was born in this state. Kabilang kayong lahat, kabilang ako, lahat tayo isinilang sa ganitong kalagayan. Amen. At kailangan po natin makaalis sa kalagayan yan. Kailangan po natin ma-born again. No? O malipat dito sa tinatawag na regenerated state. 1 John chapter 3 and verse 14. Babalik ang uli sa buhay na nawala. Dati nasa buhay, nawala ang buhay na yan. Death passed upon all men. Hindi na tayo. So, pwede tayo ma-restore ulit dyan sa nawalang yan. Kaya sabi sa John 3:3, he must be born again. At pwede mong malaman kung na-born again ka na, according to 1 John 3:14. We know that we have passed from death unto life. Sabi ni John, pwede malaman niya. We know. These things, 1 John 5:13, these things have I written unto you, that ye might know that ye have eternal life. So pwede malaman ng tao na meron siya eternal life. Ang kailangan mo lang ay malaman mo yung sinabi niya, things, these things have I written. At ano yung mga things na yan? Yun yung mga things na sinulat niya sa book of 1 John. So kailangan aralin mo yung mga tinuro ni John sa 1 John. No? At sinasabi niya, these things have I written that ye might know that ye have eternal life. Mabinigyan niyo tayo ng isang hint. 1 John 3:14. We know that we have passed from death unto life if we love the brethren, if we have love for a fellow Christian, if we have love for a fellow believer. So, itong subject na po natin, mga kapatid, na fear, no? Takot. Kailan mo dumating yan? Dumating po yan kung tayo po ay nasa fallen state. No? So, originally, wala yan. Pero nung magkasala ng tao, nilagay na rin ng Diyos sa tao yung bagay na yan. No? Una, resulta yan ng kasalanan. At pangalawa, pinayagan na rin ng Diyos yan. No? Dahil in itself, per se, meron din pong benefits, meron pong mga benefit sa fear. Kung tayo pinahulog na sa pagkakasala. Kasi nung mahulog ang tao sa pagkakasala, his whole world was put under curse. Nasa ilalim na ng curse ang mundo, including the animal kingdom. Originally, ang animals, hindi naman sila wild. Sila po kayang makipag-socialize sa mga tao. Pwede silang makipag-usap sa mga tao, mga hayop. Remember Eve talking to the serpent? Bigla na nagulat si Eve na yung serpent nakikipag-usap sa kanya. Hindi sila nagugulat. Bakit?
It's a normal thing for them to talk with animals. No? But after the fall, this world was put under curse. Naging wild yung dati na mga tame na hayop, yung dati mga animals na hindi naman kumakain ng karne, hindi kumakain ng kapwa hayop, hindi kumakain ng tao, nagsimula ng kumain ng tao at kumain ng kapwa hayop. No? Sabi nila, mabuti, ngayon, meron mga ahas na kumakain ng tao. Anaconda, kumakain ng tao yan. Mabuti na lang, ano? Alam niyo mo ba, sabi nila kung mabuti na lang yung ahas ngayon, kinakain na rin ng tao. Mga anaconda, kumakain ng tao. Ano ginaganti ng tao? Kinakain na rin ng tao yung ahas na adobo at sawa. No? Hindi ko lang alam yung mga poisonous snakes ko. Nakakain niya. Siguro, basta tanggalin yung ulo kasi ang poison naman ng poisonous snakes. Nasa ng ulo, no? Sabi nga nila, kung daw si Adam daw ay Chinese, hindi rin tayo nahulog sa pagkakasala. Dahil sa halip nakainin niya yung apple, nakainin na lang yung ahas. Kasi nagkasa ng Chinese yung apple, kaya yung ahas, kaya yung apple. Kaya nga gecko, di ba? Nakikita nila yun. Hindi ko nala sila na yung tuko, para magpagaling yung tao. Lahat alam, dapat daw sa hika, yung inihaw na sige, harap, no? Ihawin yung tigi, tapos pupurbusin, kasama ko sa tubig, hindi ko, gagaling na yung asma. Sana, pagtutunan nila yan, no? Para hindi sila nagasas ng billion sa tuko. Tutigin nila, para nila yung tigi. So, doon na nagsimula ang tapo, no? Sinigay na rin ng Diyos yan at pinayagan na ng Diyos dahil wala nang naging mabagis ang mga hayop. Nagsimula ng manakit ng hayop ng tao. Kaya paano kung wala pa rin yung tapo sa tao? Hindi pinayagan ng Diyos dumating ang tapo, no? Nandiyan na yung ahas, kakainin ka na wala ka pang sense of fear. Ano ba yung fear? Fear is what? Fear is an uneasiness of the mind from a sense of danger. Merong buhaya na nakakanga, no? Meron niyang buhaya na nakakanga na wala kang sense of fear, hindi ka naman natatakot. Ano? Diba kapag ka mga yung buhaya, inspectionin mo yung ngipin niya. Ano? Parang ano yung ngipin mo, mapuro. Kapag kata, asahin mo na, kakagating ka na nga, wala kang fear eh. Walang sense of fear. So after the fall, kailangan na rin ng Diyos na napunta sa atin yung fear niya for our protection and preservation. But originally, wala pagkakasala. Wala dapat nagtakot na niya. So after the fall of man, man in his fallen state, nagkaroon ng fear. Fear. What else? Insecurities. Marami ng insecurities ng tao. Marami na tayo mga pinatatakutan, anxieties, mga worries, mga uncertainties. Wala ka ng kasiguruhan. Kumbaga, 10 years ka bago mo dumating, kinakabahan ka na ngayon. Kumbaga, ang anak ko, nasa nursery pa lang, kinakabahan ng dibdib mo, kasi kolehiyo niya. Sorry mo, dala-dala mo na yung kabigatan ng kolehiyo niya, samantalang nasa nursery pa lang, tama ba yung ganun tawag? Alam niyo ba na hindi pinapayagan ng Diyos? Yan ba? Yung worry about tomorrow. Okay po yung nagpa-prospect ka ng preparation for tomorrow. But to worry, alala ka para bukas, hindi yung pinapayagan ng Diyos. Ang sabi sa atin ng Panginoon, yung mga alalahanin mo sa maghapong ito, sapat na yan. Yung para bukas ang ulit din. Alam niyo yung verse na yan? Sufficient unto the days, the evils thereof. Kung ano yung mga worries sa araw na ito, yun lang yung hindi mo. Kaya para sa mga para bukas. Huwag mong bitbitin yung worry para bukas. Dahil hindi mo makakap, may bukas ka. Diba sabi ng Diyos, kayo ba sa pag-aalala, can you extend your height 1 cubit? Pag nag-alala ka ba ng nag-alala, would there be any change?
Magkakaroon ba ng pagbabago dahil sa pag-aalala ng tao? Meron bang mangyayari? Meron bang magbabago dahil sa pag-aalala? No? Anong chapter yan? Chapter 6 of the book of Matthew, di ba? Nasabi sa chapter 6 ng book of Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And take no thought for the morrow will take care of itself. Sufficient unto the day is the evils thereof. Kung ano yung mga worries mo sa araw na ito, yun lang ang intindihin mo, sabi ng Panginoon. Pero yung para bukas, huwag mong alalahanin yung para bukas, lalo pa yung pang 10 taon na problema mo, nasa nursery pala yung anak mo, hindi ka na nakatulog dahil sa kolehiyo niya, hindi mo alam kung makapag-graduate ng high school yan, ng elementary. Makapagdating ng second year, mag-asawa na yan. Second year high school. Kaya ano nang napalapos, paalala mo sa kolehiyo niya. Diba? Premature aging. Nagkauban-uban ka na, wala pa sa oras. Dahil sa pag-aalala. Hindi ka pa dapat re-repair sana. Pero puno-puno ka na ng repairs. Dahil inaalala mo yung problema ng next 15 years. Samantalang di mo masigurado kung meron ka pagbukas. Kaya sabi ng Bible, take no thought for tomorrow. Because the morrow will take care of itself. Sufficient unto the day is the evils thereof. Kung ano yung mga nasa araw na ito, yun lang alalahan mo dahil itong araw na ito, yun lang ang meron ka. Hindi mo sure kung meron kang bukas. So, saan mo ba nagsimula yung mga fear na yan? Mga fears, insecurities, yan ho yung nagpula nung tayo po ay nahulog sa pagkakasal. And since that time, ito na mga kinatakutan ng tao. We worry about losing our youth. Wala na matakot. Tayo na unti-unti nauubos ang ating kabataan. Pero meron namang mga iba na masyadong inuunahan. Hindi pa naman ganun katandaan, pilit nila sa napakatandaan. Alam niyo yung ganda 50, hindi pa po masyadong matanda yan. Nagsisimula ang pangalan, di ba? Sabi, life begins at 40. Umabot ka ng 50, hindi pa katandaan. 10 years old ka pa lang yan. Sabi, life begins at 40. Kaya mga kapatid, kakakita nga ako kami sa television. Hindi mo, 70 years old, pero ang katawan, mas polado, no? 80 anyos na maglakad. At tuloy maglakad, 80 anyos sa babae. Ang kanyang mister, 70. Pero mga tuwid pa. Tapos pinakita yung sa matanda na 70 years old na ang katawan niya, kung tingnan yung ulo, takpan mo yung ulo. Akalain mo, yung bodybuilder. Ang ganda ng katawan. No? Nasa ano lang yan, nasa pag-aalaga. Stress management. Isa sa nakakapag-speed up ng aging ng tao, yung pagdadala mo ng stress, hindi ka marunong. Tapos, kulang ka pa sa tamang sustansya ng katawan. Dapat kainin, hindi nakakain. At yung hindi dapat kainin, yun ang kinakain. Ito sinasabi nga rin ba, yung dapat kainin, sila tinapon. At yung hindi dapat kainin, yun ang kinakain ng tao. Pero nyo, ang lahat ng sustansya nasa bawa. Diba, ang ulam nilalagay ng bawa. Pero ang ginagawa ng bata, tinatagay ng bawa. Ang mga antibiotic nasa sibuyas, tinatagay ng sibuyas. At kung ano yung babawal, yun ang kinakain. At yung sustansya, yun ang tinatagay. Kaya pagkakain kayo, kainin yung balat. Hindi kayo nasagin, kainin yung balat. Kaya niyo ba yung pinya kung nasa ng sustansya ng pinya? Ang sustansya ng pinya nasa kahoy. Hindi sinasabi natin nasa kahoy sa rika. Hindi matigas. Nandun ang sustansya nun. At sa orange naman, pag binalagan mo yung orange, diba may puti pa siya mga kilot sa balat. Tapos tinatanggal pa natin. Nandun pala sa puti yun. Sustansya nun. Napaka-friendly talaga ng Diyos sa mahirap. Kaya yung tayong mahirap, magano'n ka lang tayo ng balat. Hindi ka nabibili, no? Kaya yung mga nagbabalat sa tabi mo, hindi mo, akin na lang yung balat.
Kanya yung baboy na lalakas, di ba? Balat ng palay na pinapakain, hindi pa, darak. Darak, di ba? Kaya anong kinakain natin? Yung bigas. Kaya tayo mga diabetic, para lang sa kanin. Diba yung diabetes? Ano yan? Ang cause niyan, yung too much carbohydrates. Lalakas natin sa kanin. Kaya tingnan nyo sa mundo kung sino yung pinaka-diabetic na populasyon ng mundo. Mga Asians, mga mahilig sa rice. Kasi ang lakas ng carbo consumption natin. So, kaya siguro tarak-tarak kainin natin. Rice bran. Actually, ginagawa ni Bayan. So, we worry about losing our youth. Takot tayo mawala ang ating youth. We worry about the future. We worry about getting old, especially getting old alone. Pagkatatanda pa na mag-isa, makasama. Worries about our health. Worry about death. Worry about health. Ano pa? Fear. Fear of dangers. Fear of poverty. Fear over God's presence. Yan do ang mga napakaraming mga takot na nagtao. Takot na mawala ang kabataan. Takot sa hinaharap. Takot sa pagtandang mag-isa lang sa buhay. Takot tungkol sa kalusugan. No? Takot sa kamatayan. Mabuti itong takot sa kamatayan kahit paano. Na-overcome ng mga Christians. No? Dahil sa pagpakinig ng salita ng Diyos, napapalakas ang ating kalooban na okay lang mamatay, dahil pagbigat naman ng mata natin, nasa piling na tayo ng Panginoon. Takot sa impyerno, takot sa presensya ng Diyos. Tayo po hindi takot na nandiyan ang Diyos. Ang kinatatakot natin ay yung mawala ang Diyos sa ating buhay. Ang mga unbelievers, they do not like the presence of God. Pero mga Christians, ang ating takot sa Diyos ay hindi takot na terror. Ang ating takot ay takot na respect, reverence. Too much respect. Nahilang tayo dahil sa sobrang pag-respeto sa Diyos. Hindi nga natin tutingin ang ating para sa Kanya. Pero ang mga unbelievers, ayaw nila ng presensya ng Panginoon. So, let's talk about the different kinds of fear. Actually, we have taken this up about 2 weeks ago. So, review lang po natin, ano? In the Bible, there are different kinds of fear. Iba't ibang uri ng takot, no? Fear or respect to parents, that's number 1. Yung takot na iuukol o respeto na iuukol para sa mga magulang. Hebrews 12:9, no? And Leviticus 19:3. Actually, it's the 10 Commandments. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. So fear, respect with parents. Another kind of fear is fear and respect a wife owes to her husband. Fear and respect a wife owes to her husband. Ephesians 5:33. Husbands love their wives, even as Christ loved the church and gave himself for it. And wives, submit unto your husbands. Kasako sa inyong mga asawa. Fear and respect which a wife owes to her husband. Amen. No? Amen. So, pinag-usapan niya, mga kapatid, yung divine order, no? That is God's divine order of authority. Hindi po pwede tayo walang authority. Sa family, sa Kaya nagkaroon na ng breakdown sa chain of authority, sigurado yan, problema yan. Ang ganyan po, mga kapatid, ang tawag na po umbrella of authority.
This is God, our highest authority. Sa mag-asawa, the husband. The husband is the authority. What? Sa family, sino ang authority sa family? Parents, no? Sa mga kagulang. And then, sa society, it is the government. Diba? Dapat nare-respeto ng gobyerno. So, ito, mga pangunahing institusyon na sinakda ng Panginoon. Okay? At lahat ng tao ay dapat nagpapasakop yan. So, ano yan? Umbrella. Umbrella o protection. Kung wala ng asawa, sino authority ng mga sige? Kunyari, wala na siyang parents. Kasi, meron pa naman siyang magulang, ang kanyang authority ay kanyang parents. Wala na siyang magulang, kanyang pastor, o simbahan, kung wala rin, ang authority niya ay ang Diyos. Hindi niya po pwede sabihin na ako na may-ari ng sarili ko, wala na may-ari sa akin. Hindi ako under ng sino man, mag-decide ako sa buhay ko, hindi mo pwede yun. Dahil mapailalim ka pa rin sa kagustuhan ng Diyos. Kapag ikaw, wala sa ilalim niya, no? Pagpupulan, sinong babasa? Para kang basang sisiyo. Wala kang proteksyon. Kasi inilagay ng Diyos yan for our protection and orderly function. Para sa protection ng tayo. Maging orderly ang function. Hindi lamang sa society, sa simbahan, sa tahanan, dapat merong kinikilala. No? Ito is divine order. Ano ang ibig sabihin ng divine order? Ang Diyos po naglagay ng pagkakasunod-sunod niya. Hindi ko pinag-uusapan yung bakit ano na natapos mo. Graduate ako, ikaw, undergrad, kaya mas mataas ako sa'yo. Hindi mo pwede yun. No? Kahit hindi nakapagtapos ang mister mo, ikaw nakapagtapos, hindi dahilan yun para wala ka na ng respeto. No? Pinag-uusapan diyan, ano yung order na tinakdahan ng Diyos? Ano yung pagkakasunod-sunod ng authority na tinakdahan ng Panginoon? Okay? Pagka nagkaroon ng breakdown dyan, sigurado, alam niya na kasunod niya ang problema. Kala niyo ba yung mga babae na kaya-kaya nila kanilang mister, happy? Kung kinakaya-kaya yung masawang ng lalaki, at matutuwa sila na lahat ng mister ko, kahit anong sabihin ko, ginagawa. Isang ano ko lang, isang salita ko lang, nanginginig pa. Snapya. Kala niyo ba, masasaya yun yung babae? Hindi masaya yun. Kala niyo, nagkaroon kayo ng freedom? Wala nang nag-rule sa inyo. That's happy. Hindi mo happy yun. Kaya lang din yung happiness at protection. Nandito sa submission, sa order na pinakanan sa mga. Nandiyan ang inyong protection. Kasi ang happiness naman natin, hindi naka-base yan sa surroundings. Hindi naka-base yan sa circumstances. Ang happiness, ang tunay na ng Panginoon, ay pag nakakasunod siya, alam na Diyos. Regardless of the circumstances, mahirap o naginhawa, basta nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos, diyan ang happiness ng isang. Andin mo naman yung nagkaroon ka ng freedom na makakalabag ka naman sa litaan ng Diyos. Makakalabag ka naman sa prinsipyo. Hindi happy ang tao na nakakalabag sila. Okay? So, wives owe respect or fear to their husbands. Or else, fear and respect employees owe to their employers. Fear and respect employees owe to their employers. Ephesians 6:5.
So, ang ating paglilingkod sa ating employer ay hindi pakikaptao. Kaya sabi ng Biblia, your servants, when you serve not as men pleasers. Hindi yung paglilingkod na pakitang tao habang nandyan lang. Pag wala si boss, wala, puro Facebook. Solitaire. Pag malagi ka si boss, paripas na, kahit malinis na, hindi ulit. Makita lang ulit ginagawa. Hindi ho fair, lalo na kung nasa credit card. You're paid for your time, right? Right. You're there to work and paid for 8 hours labor or 8 hours work. Kaliban na lang, kung meron kang agreement ng boss mo na wala ka na kayong ginagawa, pwede nyo gawin yung bagay. Pero kung wala na kayong agreement, you are expected to work things related to your work. Be fair. Be fair to your employers. Ang sabi ng Panginoon, pag naglilingkod tayo, hindi parang sa tao kayo naglilingkod, kundi parang sa Diyos. Right. At pag tayo nang nasa isipan natin, yun ang philosophy natin, hindi mabigat ang pagtatrabaho. Ephesians 6:5. What else? Fear and respect for people of authority. Comparing to people in government. Fear, respect for people of authority in government. Alala ko yung sinabi ni Pinoy, na kahit sa barangay tanong, nanumpa siya, kanya inauguration. Okay yun, may respeto ka. Dapat talaga nire-respeto kung sino nasa authority. Kahit sino pa, kung yun ang role nila sa kanilang lugar, kahit ba security guard lang yan. Respeto natin yan. Sumusunod lang sila sa trabaho. Kahit ba security lang yan security guard, kung yun ang sa kanila, yun ang briefing sa kanila. Of course, meron mga exemptions siya. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero, under normal circumstances, kung ano yung sistema, dapat nila-respeto. Hindi na pinag-usapan niya yung pagkakataon. Hindi yung rank, sino nakatalaga. Parang sa church, ganun din. Sabihin nyo na, mas matalino lang ako sa nilagay dyan Oo nga. Kaya kung siya nakatalaga dyan Pina-respeto yan. Malagay nyo ba, Pino yung pinakamatalino sa buong Pilipinas? Hindi naman Marami pang matatalino sa kanya. Pero nagtatawag na siya ang pangulo. Kaya dapat nire-respeto. At yan dapat yung principle na yan, at hindi mo kahit saan. Papasimbahan, papahindi simbahan, sa trabaho, kung sino itinalaga, nire-respeto niyan yung authority. Romans 13:7. Let every soul be subject, Bayan natin yan. Romans 13, verse 7. So, dapat nire-respeto ang mga nasa pamahalaan. Romans 13:7. Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Let every soul, verse 1, be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. I do not mean na lahat po ng uri ng gobyerno, God approved. Hindi lahat ng uri ng or form of government, approved ng Panginoon. Ang dictatorship, hindi approved ng Panginoon yan. Pero kung dumating yan by divine permission. So, dapat nire-respeto yan. O maging Pangulo ng Pilipinas, babae, pinarbiso ng Panginoon, wala tayong magagawa niya. Kaya respeto pa rin yan. Dahil kung minsan, kapatid, hinahayaan ng Diyos, magkaroon tayo ng likong gobyerno. Minsan bilang kastigo sa mga Diyos. Bilang chastise. Kapag wala kasing
persecution sa Christian. Kaya merong freedom. Nag-build yan ng lethargy. Nagiging lethargic ang mga Christians. Nagiging relax, nagiging tamad. We do not take advantage of that freedom. So, nasa atin ang kalayaan para gumawa. Servisyo, magbasa ng Biblia. Pero, sabi nga in no time in history, there is so much Bible available. Wala nang bahagi ng kasaysayan o ng panahon na nagkaroon ng ganito karaming supply ng Biblia. Kahit saan may Biblia. Hospital, hotel, motel, eskwelahan, mga faces, kahit saan na lang, may Biblia. Bukod pa yung mga nagpapumudmod kung saan-saan. Pero ano po nangyayari sa maraming tao? Pagdating sa Biblia, illiterate. Pag tinanong ko, ano yung Sodom at Gomora? Magkakambal yun. Kapatid na kambal, Sodom at Gomora. Illiterate sa Biblia. Kabisado, yung mga buhay-buhay, yung mga artista. Yung kanilang memorize. Memorize mo yung anak ni Dolphy. 18, Kailan ko lahat yun? Ang parang 12 apostles, hindi mo kilala. 12 tribes of Israel, hindi mo ma-memorize. Kaya tagal mo ng Kristiyano. Isang salot, hindi mo ma-enumerate. Kung pag tinanong sa telenovela, sa soap opera, alam yung mga pangyayari. Pero pag ganyan sa atin, kung isa ba, ano nangyari sa telenovela? Ano nangyari sa pelikula? Alam ang mga order of events. Pag tinanong mo na yung pangyayari sa Egypt, sa wilderness journey, wala na. Pagka mayroong freedom, ang tao po ay nagiging lethargic, ang tao po ay nagiging relax. So pag hindi po natin pinangalagaan, hindi natin pinagyaman yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon, yung religious freedom na meron tayo, God may allow a certain form of government na sisikilin ang ating kalayaan. Darating yung panahon na ang magkaroon ng Biblia ay kamamatay mo. Pero ganyan, kinukumpis ka at pinapatay ang sino mang umahawak ng Biblia. Up to now, meron pa rin mga lugar na ganyan. In North Korea, there is no freedom of religion in Korea. North Korea. In China, wala pa rin freedom of religion yan. Patago pa rin ang niya. Underground pa rin yan. Patago pa rin yan. Meron mga lugar na ikamamatay mo ang pagkaroon ng kopya ng Biblia. Pero mga kapatid, kung sakaling dumating man yung punto na yan, na magkaroon tayo ng libong pamahalaan, respeto pa rin yan. At sabi ng Diyos, the powers that be are ordained of God. Kaya nung in-approve na yung road user tax, at tumaas na yung toll gate natin, toll fee, wala tayong magagawa. Actually, mabait na nga ang gobyerno natin dahil sinuspend yan na mahigit sa taon yata, Dahil muling inaral yan sa Supreme Court, inaral talaga yung status niya. Yan paggamit ng mga kalye under yung services, And under the scope ng IVAT law, ang kalsada ay kinalaman niya sa services. Ang services, sa klawian ng IVAT. Ang exempt lang yata yung mga sa senior citizen. Yung gamot nila dati, 12% data ang discount, Ngayon, kapag na natin full 20%. Kaya, magmadali kayo magano. Marami kayong benepisyo. So, respeto natin yan. Kung dumating sa punto na gawin na nila 50% ang IVAT, sabihin natin, ano yan, napaka-unreasonable na yan. Pero wala tayong magagawa.
That's the law. Kung yan ang madaling papatupad, kargahin natin yan. Yan ang batas, yan ang gobyerno. Kung sabihin nila, 90% ang ating VAT, 90% ang ating taxes, sige lang, ibigay 90%. Yan ang binigyan nyo sa atin. Wala tayong magagawa. Pero mga kapatid, kapag dumating na sa punto na kasalanan na, akala na matutupad, doon na nagtatapos ang ating pagsunod sa gobyerno. Dahil meron pang mas mataas sa gobyerno ng tao. Kaya mga kapatid ay, Diyos. Ang sabi ng gobyerno, tanong nila Pedro, tigilan ninyo ang pangangaral ng Pagkay Kristo. Nasagot ng mga apostol, we ought to obey God first rather than man. Dapat muna kami sumunod sa Diyos bago sa mga tao. So God is our higher authority. Pinatunayan niya ni Shadrach or ni Hananiah, ni Mishael, ni Azariah. Ang sabi ng gobyerno, sa lahat ng panahon na marinig ninyo, ang tunog ng lahat ng musical instruments, wherever you are, you need to bow down to that golden image. Ang sabi ng tatlong magkakaibigan, alahari, hindi na namin pinag-iisipan ang sagot na sinasabi ng Diyos. Ang Diyos namin, kaya kami niligtas sa iyong burnong na po. Pero kahit hindi pa niya kami niligtas, hindi pa rin kami sasambahan sa Diyos. So, ganun mo tayo, kapatid. Gugulong, maraming gulong. Alam niyo na, there was a time na ang gobyerno ay merong connivance with religion. Kaya meron mga state religion ng araw. No? Paano ba pinatutupad ng state religion, ng gobyerno, pinatutupad na ng Kristiyano? Pero pagka kontra na sa doktrina ng Panginoon, maraming gugulong na ulo. And that was proven in the Dark Ages. Yung panahon ng Dapong Madilim. Panahon madilim sa kasaysayan ng tao. Dark Ages from the year 400s up to 1600s yan. About 50 million Anabaptists were murdered. 50 million. Halos maubos ang populasyon. Kumbaga, halos nagpas kalahati ng populasyon ng Pilipinas ang nangubos. Pagsama-samahin mo na lahat ang casualty ng First and Second World War. Mas kaunti pa yun. No? Mas marami pa rin itong mga Baptist. Dahil sa kanilang pagsunod sa doktrina ng Panginoon, paghawak sa doktrina ng Panginoon. Yun ang sinasabi mga kapatid na mga gobyerno dapat nakarespeto. Pero pagdating na ang panahon na kasalanan na ang pinatutupad ng gobyerno, doon na pwede bumabag sa gobyerno. Dahil masigit natin dapat sundin ng Diyos kaysa gobyerno na pinatutupad ng kasalanan. What else? Fear and respect due to ministers. Fear and respect na iniuukol sa mga manggagawa ng Diyos, the ministers. Hebrews 13:7. Obey them that have the rule over you. No? That means respect. Hindi ko pinag-usapan dyan yung seniority sa iba. Sabi ko kay Timothy, let no man despise thy youth. Be thou an example of the believers. Hebrews 13:7 and 17. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. So, pag hindi mo natutupad yan, akala natin, may ganansya, wala akong ganansya doon. Mas may ganansya kapag natutupad ang bagay na yan. Dahil pag hindi natupad yan, sabi ng Bible, it is unprofitable. Kasi pag wala ka ng respeto sa pastor mo, paano ba pakikinggan yung kanyang mga sinasabi? Hindi mo na nga siya nire-respeto, paano papapakinggan ang kanyang mga advice? Paano siya makakapag-minister? You know?
Paano pa magiging meaningful ang minister? Ang pag-minister sa buhay mo? Eh, sila naman tumutupad lamang sa panawagan sa kanilang ng Panginoon. Parang sila magbibigay sulit. It is a holy call we received from the Lord. No? So kung dadagdagan pa natin ang kanyang mga suliranin, eh, kawawa, no? Salit na makafocus sa kanyang papakain. Kaya nadadagdagan pa ang kanyang mga alalahanin. Pag nadagdagan niya, bawas ang oras niya sa kanyang pagpapakain, ano? Feeding of the flock. Kasi primarily, ang kanilang task. Although, ang pagiging pastor, napakalawak. Kaya nga, ang daming tawag sa kanya, tinawag siya kaya as being the one who is most experienced and mature, tinawag din siyang overseer. Dahil he takes the oversight of the flock, tinawag din siyang shepherd. Because of the feeding aspect of his work, overseer, meron siyang oversight ng mga gawain. Elder, being one in maturity and one who's mostly most experienced. So, hindi pwede sabihin na ilang naman trabaho niya, pakain. Hindi ganito eh. Ano? So, kung dadali pa ang kanyang mga alalahanin, eh, loaded na nga eh. So, you might as well follow the biblical instructions. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy. Although, even without joy, they will still do it. Dahil they have no choice. Ano? Kaya ang panawagan sa kanya ng Panginoon. Kala niyo ba sa Jeremiah, na-enjoy niya kanyang ginagawa? Hindi po niya na-enjoy eh. Dahil sa lahat ng ginagawa niya, eh, sa halip na katuwa ng tao, pinahirapan siya. Di ba? Pinununan niya ng balbas. Eh, nagbibigay lang naman siya ng warning para ma-preserve sila. Ma-preserve ang kanilang mga buhay. Pero ang naging kapalit, ihuhulog siya sa dungeon. Ilagay sa stock, parang ang tawag dyan, ipinosa ng kahoy. Pinakain ng tinapay ng may amak. Inihulog sa dungeon na puro putik, sa dagitid. Ano? Yan ang kanyang kabayaran sa pangangaral ng kabutihan. Pero ginagawa pa rin niya. Kasi sabi niya, ayaw ko nang gawin. Pero wala akong choice. Bakit? Para sinisilaban ang kanyang buto. Ano? Para sinisilaban ang kanyang buto. But he's still doing it. Mas maganda sana kung ginagawa niya. Ginagawa niya ng joy. So that's the way it is, ano? Bigyan ng problema, hindi ang pastor, gagawin pa rin niya ang kanyang gagawin. So lamang, kung maraming problema, he will do it with grief. Or kung lessen na yung kanyang burden, he will do it with joy. But he will still do it. Okay? Pero pagka with grief, sabi nito, that is unprofitable for you. Basahin ko po ang isang quotation from John Gill. Ito po si John Gill. Kaya ako nagkakamali, ahead pa sa kay Charles Spurgeon. Ahead pa rin sa kay Graves. Isa mo siya sa napakatalinong Baptist ni John Gill. Pag binasa mo yung kanyang libro, medyo mahirap ang basahin. Hindi dahil lamang sa malalalim at mahirap yung kanyang English na ginagamit. Pero malalim ang kanyang His name is John Gill. Dati walang mga scholars sa mga Baptist, bibihira ang kilala. Kaya namamayagpag ang mga Arminians, dumadami ang mga Arminians, until lumitaw itong mga matatalino, no? Ng mga Baptists.
Sunod-sunod na yan. John Gill, J.R. Graves, Charles Spurgeon. Yan. So yan po yung mga ilan sa mga nakilala dahil sa kanilang mga writings, mga araw. Dami mga nagsusulat ng mga They are scholars. And John Gill stated something about the work of a pastor. No? Sabi niya, they are to think highly of them and entertain a high opinion of them, of their grace, gifts, and abilities for their work. For if they think meanly and entertain a contemptible opinion of them, their ministry is not likely to be of much use unto them. Walang pakinabang ng ministry nila. Dahil kung may sinasabi, talog-log mo, wala ka dyan. Para pa makakapag-minister sa'yo, diba? Ang kanyang preaching. Sa log-log ng isipan mo, So that is contemptible opinion of them. Their ministry is not likely to be of much use unto them. And they should speak very highly and very honorably of them. For if members of churches do not speak well of their own pastors, it can hardly be thought they should have much esteem or respect from others. And they should speak respectfully to them with a becoming decency, considering the character they bear and the high office they are in the church. And this esteem must be cordial and affectionate. It must be in love, not through fear, nor in dissimulation and hypocrisy, but in sincerity and in truth. And that for their works' sake, which is laborious, attended with weariness of body. Ngayon sabihin nyo, gano'n na ba kahirap mga pagpapastor? Gano'n na ba kahirap yun? 3 beses lang nagsasalita naman. Para sinusukat-sukat ka, ano? Gano'n na ba kahirap yung pagpapastor? Hercules lang naman nagsasalita. Paglinggo. May iba pa minsan na nagsasunday school. Tapos, hapon. Ano ba naman yun? Gano'n ba kahirap yun? Malalaman niyo yung problema, Pastor. Kasi ang Pastor, di ba ito yung kagaya ng papasok sa trabaho 8 oras, pagkatapos wala kang pangalan, diba? Buwan mo na lang ng trabaho. Hindi ka rin lang eh. Kung pagpapastor kahit sa atin, din mo eh. No? Pagpapastor on call, 24 hours a day. 24/7. Para doktor, on call parate. Ano? 24/7. 24 hours a day. Pastor, may emergency, bakit? Ganun yun. Kahit anong oras siya, para doktor yun. Saka pag prepare naman i-preach, hindi naman yung para sa eskwelahan eh. Magbulat ka lang ng textbook mo. Hindi yung gano'n yun. Alam niyo ba na kahit isang linggo ka nagbasa, minsan hindi mo pala kung nag-preach mo. Kasi hindi basta-basta eh. Pag-pray mo, alamin mo, isipin mo anong need ng plot. Hindi nga para eskwelahan yan eh. Unit 2 na tayo, unit 3. Nasa chapter 4 na tayo. Hindi man ganun yan eh. Ipinapanalangin mo yan eh. Inaalam mo, kalagayan, anong need spiritually ng plot. Pinag-pray mo yan. Habang marami ng tulong sa atin, yung pastor, isip pa. Nag-iisip pa. Nagpaplano. Pag-iisip. So, sabi nga nila, pinakamadaling parte ng bahagi ng gawa ng pastor, yung magsalita. Yun ay pinakamadali. Kung gusto nyo masilip ng konti yan, no? Basahin nyo yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians yata. 1 or 2 Corinthians. Sabi niya yung alalahanin kung sa mga gawain natin. Aside from the may nanulungkot, may nahulog sa pagkakasala, the pastor weeps with them. Pag merong nagtatagumpay, sumasaya, pastor. Pag may umiyak din ang damdamin ng pastor. Pag merong nahulog sa kasalanan, nabibiyak din ang kanyang puso.
So, panalangin, no? Panalangin. Ang pastor, ang pamilya ng pastor. And you protect also his family. When you protect his family, you protect him. And when you protect your pastor, you protect the church. Right. When you do not protect his family, you do not protect him. And you do not protect the church. But you protect his family, you protect him, and you will protect the church. Ganun yun. So, hindi pwede ilayo, no? Magkakasama yun. What else? The most important fear of all, no? Fear and respect man owe to God. Fear and respect man owe to God. Yung takot at respeto na dapat binibigay ng tao sa Diyos. Ecclesiastes 12:13. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty. So, yan po ang ilang mga uri ng takot, ano? Sana po nailista niyo yan. Basahin po ninyo, i-meditate po ninyo sa inyong mga tahanan. Meron naman kayong mga Biblia. Sana huwag natin maging attitude yung pagdating na linggo eh. O, atin mo na ako, pakalitin mo na ako.